Okay, good morning mga langga. Andito tayo ngayon, nagbabalik tayo dito sa aking taniman ng mga kalabasa. So nung nakaraan, nakapagtanim tayo ng kalabasa, nilagyan natin sila ng mga balag. So ngayon, mayroon na po silang bunga. Okay, ayan, mapagpalang araw po sa lahat ng mga kaplantita at kaplantito ko dyan. Ayan, nandito tayo ulit. Nagbabalik tayo sa aking garden dahil meron tayong i-update ngayon. Itong aking, ayan, lapitan natin. Itong ating mga kalabasa. Yung ating kalabasa na masyadong mataba na dahil inilagay ko siya sa taniman ng aking mga kangkong at saka ating pipino. So ito, nabuhay po siya dito. Dahil ito po ay hindi ko talaga itinanim, nabuhay lang po siya. So galing siguro ito sa compost na ginawa ko. Kaya nabuhay itong kalabasa na ito. Ayan, susubukan po nating bilhan ng mga balag, kawayan. Bibili tayo ng kawayan. Dahil sasakupin na po niya, malapad po kasi ang dahon ng kalabasa. So ang balak ko, gagawaan ko po siya ng balag. Ayan, dyan, gagawa tayo ng balag dyan. Kung saan man yan pwede dyan. Yung ating kalabasa, haharangan natin dyan. Subali dyan natin pagapangin. Dyan sa hulang, ano na yan. So ito, gagawa tayo dito ng poste na kawayan, na kahoy. Tsaka gagawa tayo dito ng balag. Para support na lang din po dyan sa may baba. Kasi nasa taas tayo, nasa third floor tayo. So dito ako gagawa ng balag. Ito po yung ating mga kalabasa dito. Ayan o, gumagapang na siya. Kailangan na natin siyang gawaan ng balag para yung kanyang mga magiging bunga, magiging maganda po ang kanilang gagapangan. So ang kanya kasing mga kasama dito, ito po. Ayan, katulad yan, may mga kangkong. Kung saan-saan ko na lang po isinisingit yung ating mga tanim. Meron po ditong tanim na mga pipino. So ngayon, ang gagawin ko, yung ating kalabasa, kailangan po natin siyang bibilhan ng kawayan para pagbalagan. Ayan o. O diba? Masyado na siyang mahaba. So ayan, kailangan natin siyang iangat dyan para gagawaan natin siya ng balag. Ayan. Okay, at magbabalik tayo pag mayroon na tayong nabiling mga kawayan para gagawa tayo ng balag. Ayan, aabangan natin sa susunod na araw, gagawa tayo dito ng balag. 3 days later. Okay, ayan, at gagawa na tayo ng ating balag. Ito yung nabili naming kawayan. Gagawin nating balag sa ating pipino at saka kalabasa. Ayan, napakaganda ng kawayan na nabili namin. Mahaba ito. Ayan, hanggang dun sa dulo yung aking nabiling kawayan. Medyo mahal, pero okay na para meron tayong pambalag sa ating mga gulay. Okay, tara at tayo ay gagawa na ng mga balag. The next day. Ayan na po yung ating ginawang balag. Ayan, kahapon, nagsimula na tayong gumawa ng mga balag. So ngayon, ito ay update natin sila ngayon. Dahil tapos ko na pong gawin yung ating mga balag dito sa aking mga kalabasa. Ayan po ang kalabasa natin, no? Ayan yung kalabasa natin, gumagapang na po hanggang taas. Kahapon ko po sila tinalian. So ngayon, umulan ng umulan kagabi. Buti na lang, matibay yung ating ginawang balag. Kaya, ayan, maganda na po ang katayuan ng ating mga kalabasa ngayon. Ayan, gumagapang na po sila hanggang sa taas. Ayan, oh, mahaba na kasi ang ating mga kalabasa. Kaya kailangan na natin lagyan ng mga balag. Ay, mga 2 puno po ang ating mga kalabasa dyan. Dito silipin natin yung ating mga balag dito sa kabila. Okay, ayan dito. Ayan po yung ating kalabasa. Mga 2 puno lang po nandito.
And doon sa kabila, merong 2 puno din doon. Pero wala pa po akong nilagay ng mga balag doon sa kabila. So ito lang muna ang ating nilagyan. Ayan, dahil sila po ay mahabang mahaba na ang kanilang mga gapang. Ayan po ang ating ginawang balag. Kawayan po yung ating binili. Ito po yung kawayan na binili natin. Ayan, ang ganda, no? Ayan, hanggang dito po yan. Mahaba po yung aking ginawa na balag. Ayan, oh. Hanggang dito sa taas. So, aakyat siya dito papunta sa ating dragon fruits. Ayan po yung ating dragon fruits. Ayan, dito mas maganda po ang pwesto dahil malaya siyang gumapang. Mula doon sa kanyang pinagtaniman, ganyan po kahaba ang aking ginawang balag ng ating kalabasa. Okay. Ayan, hanggang dito. Malaya siyang gumapang. Ayan, matibay po ang kawayan dahil nasa rooftop po tayo. Nasa 3rd floor tayo, kaya mas maganda po ang ating binili, kawayan na lang. Kasi pag tali, tatangayin lang po yan ng malakas na hangin. Dahil tag-ulan ngayon, hindi po kakayanin. Ayan, okay. Silipin natin doon sa kabila yung ating kalabasa na naitanim ko din doon sa kabila. Okay, ayan po yung ating kalabasa dyan. Medyo malaki na sila. Ayan, 2 po silang puno dyan. So, naisingit ko po sila dito sa taniman ng aking mga tubo. Ayan po yung ating mga tubo dyan. Buhay na. Mga bagong tanim ko po yan ng mga tubo. So, dito natin muna isiningit yung ating mga kalabasa. Pag yung mga tubo ay lumalaki na, pwede na pong tanggalin yung ating kalabasa pag ito ay nagbunga na. Ayan. Okay. Ayan. Sa sunod na araw, mag-a-update tayo sa ating mga kalabasa. Okay, ayan, at i-update natin sa sunod na araw pag yung ating kalabasa ay nagbubunga na or namumulaklak na sila, kung talagang epektibo po yung ating ginawang mga balag sa ating mga kalabasa dito sa aking garden, sa aking rooftop. Dahil sa taas po tayo, ayan, no, sana hindi po yan tangayin ng malakas na hangin pag malakas yung ulan. Okay, magbabalik tayo sa sunod na araw kung sila ay i-update na natin. Kamustahin natin sila kung nagbubulaklak na sila. An eternity later. Okay, good morning mga kaplantita ko dyan at mga laging sumusubaybay sa aking mga vlog. Ayan, andito tayo ulit, nagbabalik tayo dito sa ating taniman ng mga gulay sa rooftop. So ngayon, i-update po natin ngayon ang ating mga kalabasa. Yung ating kalabasa, anong nakaraan na binilhan natin sila ng balag na kawayan. Ayun po, oh, nakita nyo yun? Wow, look at that, grabe. Ang layo na po ng ginapang ng ating kalabasa. Tara, silipin natin, puntahan natin yung ating kalabasa. Andito po tayo sa ating mga sitaw. Oh, ang ganda ng sitaw, napakalusog. Ito po yung ating sitaw na binilhan din natin ng kawayan. Ayan, sabay po yan sila binilhan ng kawayan ng ating mga sitaw. So ngayon, ang ating i-update, ang ating kalabasa. So ayan na po yung ating kalabasa. Look at that. Napakalago na po ng ating kalabasa. Ito po yung ating kalabasa na yung katabi niya ay mga pipino. So ngayon, ayan ang ating kalabasa. Ayan, oh. Ang layo na po ng ginapang na ating kalabasa hanggang doon na sa dulo, oh. Ayan, 2 puno lang po yan, ang ating kalabasa dyan. Ayan, oh. Ayan ang ating kalabasa dyan sa ilalim. So ngayon, ang ginagawa ko kasi, nagpo-proning ako ng kanilang dahon dahil ang dami pong dahon ng ating kalabasa. Ayan, ito na po yung ating kalabasa. Ayan, dito tayo.
Ayan ang ating kalabasa. Napaka haba na po ng ginapang ng kalabasa natin. Look at that, grabe. Ito na po yung ating ginawang balag nung nakaraan. Ayan, ganyan na po ang balag ng ating kalabasa at gumapang na po dyan ang ating mga kalabasa. So ngayon, yung ating kalabasa, dahil marami na po siyang nagiging dahon, nagbabawas po tayo. Ayan, binabawasan ko po yung dahon ngayon ng ating mga kalabasa. Ayan oh. Ayan ang ating pinagtatanggalan. So mayroon pa tayong tatanggalin dyan na mga dahon ng kalabasa dahil ito ay mga nagdidilaw na. Kailangan na nating tanggalin. Ayan, dahil yung ating mga pipino, katabi po ng kalabasa, ayan ang ating pipino, ang dami nilang bunga. Nakapitas na po tayo dito, ayan po ang ating pipino. Wow, look at that, grabe. Napakaganda po ng ating pipino, ang laki oh. Ayan. Kaya kailangan nating bawasan ng dahon yung ating mga kalabasa dahil magkatabi lang po yung ating pipino at saka kalabasa. Yung ating pipino hindi po makaahon dahil natatakpan po na sila ng mga dahon ng kalabasa dahil malalapad po yung dahon ng kalabasa. Kaya kailangan po nating bawasan. Ayan. Okay. At tayo ay magtatanggal na. Tatapusin na natin yung pagtatanggal ng mga dahon ng ating mga kalabasa dahil tingnan mo naman yung ating pipino. Sunod-sunod po yung bunga niyan. Kaya kailangan na natin talagang mag-pruning ng mga dahon para makita naman ng araw yung ating mga pipino dito dahil maliliit kasi yung dahon ng pipino kaysa mga kalabasa. Okay, ayan, sa sunod na araw babalik tayo dito kung mayroon na pong bulaklak or bunga ang ating mga kalabasa na ito dahil yung ating pipino ay nauna pong mamunga kaysa ating kalabasa. Napaka-happy natin dahil yung ating pipino, ayan no, gumagapang na po siya sa ginawa nating balag. Ayan, look at that. Dito banda, mga pipino po itong may mga bulaklak na ito. Ang daming bulaklak oh. At nagbubunga na po yung ating pipino, ayan. Ayan, ang laki. Nakapagpitas na rin tayo dito ng bunga. Sobrang laki po yung ating nagpitas, yung unang bunga. Dahil bata pa naman po itong ating mga pipino, kaya marami pa po siyang magiging bunga. Ayan. Okay, ayan sa sunod na araw, magbabalik tayo dito sa ating kalabasa. I-update natin sila ulit kung ito ay may bunga na. Okay, bye, magbabalik tayo sa sunod na araw. 2,000 years later. Okay, good morning. Ayan, to this video, mag-update po tayo ulit sa ating kalabasa. So ito na po yung ating kalabasa. Look at that, grabe. Nilagyan ko siya ng net kasi baka matusok siya ng insekto. Dahil bata pa siya. Ayan no, tingnan nyo. And may nakapag-harvest kasi ako ng sitaw. So ayan ang ating sitaw. So napadaan tayo dito sa ating kalabasa. Kaya i-update natin siya today. Ayan oh. Wow, di ba? Ayan, naglagay ako ng net dito banda kasi yung mga insekto baka matusok naman. Kaya iyan, wow, grabe ang ating kalabasa oh. Ayan, nagbunga na talaga siya oh. Napakaganda ng kanyang bunga. Ayan, talagang mabubuo na yan dahil nilagyan ko po yan siya ng net. Hindi siya matutusok. So ayan, meron po siya ditong katabi. Ayan, naglagay din ako dito ng ayan, ng lalaki na bulaklak. So ayan, sana mabubuo ito dahil bata pa, hindi pa masyado natin makita kung mabubuo yan. O diba, ayan o. Ayan. Dito sa kabila, meron ding nagiging bunga yung ating kalabasa. So yung ating kalabasa, napakahaba na po ng ginapang. Yung ating kalabasa kasi, yung mga bulaklak ng kalabasa na lalaki, pinagpipitas ko na po. At ayan, niluto ko na. Sayang kasi ang mga bulaklak. At saka kumuha din ako dyan ng talbos. Yan, hindi lang po kasi ako nagpupokus sa bunga. Napaka-favorite po talaga ang bunga, ang bulaklak ng kalabasa at talbos. So ayan po yung ating kalabasa dito oh. Nilagyan ko, tinakpan ko. Ayan oh. Ayan, nilagyan ko na rin yan ng lalaki. Ayan oh, diba? Napakaganda po ng ating
kalabasa dahil meron tayong kahit papaano napapabuo ng mga bunga. Sana itong mga bago kong mga pangatlo ito, tatlo. So yung nakaraan doon, naglagay ako doon sa kabila, meron naging bunga, pero hindi po siya nabuo dahil wala pong lalaki. So ngayon, may mga lalaki na nabulaklak, ayan, nagpollinate tayo. Ayan, napakalayo na po ng ginapang ng ating kalabasa. Ayan, ating mga pipino, nakailang pitas na tayo dyan. Ang dami na natin napitas na pipino, ang lalaki ng bunga. So ayan ang ating kalabasa. Sa sunod na araw, mag-update tayo ulit dyan. Dahil medyo maliit pa. Ayan, i-update natin. Babalik tayo dito ulit. Ayan, okay, tara na. At ako'y nakapagpitas na ng aking gulay. Ang ating anli pitas ng sitaw. Ang daming bunga ng aking sitaw. Kaya ayan, ito na yung ating napitas ngayon. So sa sunod na araw, ang ating kalabasa naman ang ating pipitasin. Okay, tara na. Dahil, ayan anong oras na? Napakaganda ng panahon, di ba? Yung ating mga gulay dito. Ayan, ang ating mga gulay dyan. Napakaganda po nila dahil naulanan sila, Diba? Napakaganda ng tubo ng ating gulay. Okay, ayan mga langga, tara na tayo magluluto na dahil nakapagpitas na tayo, mag-aadobo tayo ng sitaw. Ayan, babalik tayo sa sunod, i-update natin yung ating kalabasa. A few moments later. Napadaan tayo dito sa aking mga ginawang mga balot ng aking mga bulaklak ng kalabasa. So ayun, bago tayo bumaba at magluto, ayan, sinilip ko muna yung aking mga pinaggagawa dito, yung aking mga bulaklak ng kalabasa kasi nilagyan ko sila ng mga papel. Dahil po ay wala po talagang matitira sa ating mga bulaklak ng kalabasa. Kinakain po sila ng mga ibon. Ayan, tinutuka po kahit maliliit pa lang, wala pong matitira sa atin pag hindi natin hanapan ng paraan yung ating mga kalabasa. Yung mga bulaklak, dahil ito po ay napakasarap po ito sa bulanglang or sa munggo, ang ating mga bulaklak ng kalabasa. Kaya wala talagang matitira. Talagang masipat po talaga ang mga ibon. Talagang lahat po yan, kakainin po ng mga ibon ang ating mga bulaklak ng kalabasa. Kaya katulad nito, ang ginawa ko, para-paraan lang. Ayan, maglagay tayo ng saglit. Silipin natin dyan. Nilagyan ko siya ng papel. Katulad yan, ayan Ayan, hindi bumuka to kanang umaga ngayon ko lang kukunin. Ayan, kaya kailangan na natin pitasin today. So, ang mga papel na kinuha ko dito, ilalagay ko po siya sa, katulad dyan, meron dyan tulad yan. Ayan Ito. Diba, kinuha natin doon. Ayan, ita-transfer po natin dyan. Ita-transfer natin dyan yung na-harvestan na natin na bulaklak ng kalabasa. Dito sa mga maliliit, ilalagay na natin ulit yung ating mga, tulad dito Ayan. Diba, hindi siya nakain. Hindi po ito nakain ng ibon. Ayan, bumuka na ito kanina. Ayan, kukunin natin. Kasi masarap po ito. Ayan, marami palang bumuka, hindi ko napansin. Ayan Ayan, nabuka na yung ating kalabasa. Ayan, kukunin natin yung mga bumuka dyan. 20 minutes later. Ayan, ang ating bulaklak ng kalabasa. Ayan, bumuka na kasi ito kanilang umaga. So ngayon tanghali na, kaya tuloy hindi natin naabutan ng pagbuka nila. So ayan, napaka-bless natin dahil may natira tayo, may matikman tayo ng bulaklak ng kalabasa. So ang dami naman po nakain ng mga ibon dyan. Ilan na po ang kanilang tinuka-tuka. Hindi naman na inuubos, kinukuha lang po yung sa gitna. Ayan, okay, tara na at bababa na tayo at magluluto na. Meanwhile. Wow! Ayan, ang ating kalabasa, bilog na bilog. Ayan, ito na po yung ating pina-hand pollination. Dahil wala po tayo ditong bubuyog sa aking rooftop. Ayan, dahil napakataas natin, nasa 3rd floor tayo. So meron ditong bubuyog na nag-iisa, pero hindi ko po alam kung minsan pumupunta siya dito, nakikita ko lang siya. Pero ayan, syempre para sigurado tayo, nagpa-hand pollination na lang po tayo. Ayan, nabuo na po siya. Ito na po siya. Napakabilog niya, napakagandang laki.
Ayan, wow. Ang bigat sigurado nito. Ang bigat nito, oh. Ayan, napaka-bless natin dahil tayo po ay nakapagpabunga ng ating kalabasa. Wow. Ayan, ganito na po kataas yung ginapang ng ating kalabasa. Hanggang doon na, ito na yung ginawaan natin ng balag. Ayan, oh. Ayan, silipin natin dito. Ayan, ganyan na po yung ating kalabasa. Ayan, umabot na po doon hanggang sa aking dragon fruits. Ayan po, oh. Ayan, oh, ang dulo ng ating dragon fruits. May kalabasa doon, oh. Ayan, may bunga tayo ng dragon fruits dito. Napakalaki nito. Hoy, ang laki, ha? Ang sarap na nito. Hinog na hinog na. Ayan, andun pa yung ibang hinog ng aking mga dragon fruits. Ayan, pipitasin ko pa yan mamaya. Ayan, ganyan po yung ating kalabasa, oh. Layo na ng ginapang. Ayan, wow. At saka, syempre, hindi lang po isang bunga ang ating kalabasa. Ayan, 2 bunga po ang ating napabuo. Ayan, dahil po yung aking kalabasa talaga, ang aking po talagang target dito yung kanyang mga talbos at saka mga bulaklak. So, hindi ko pa talaga iniisip na magbubunga yung ating kalabasa dahil nandito tayo sa rooftop. Kinakain po kasi ng ibon yung mga bulaklak ng ating kalabasa. Ayan, so napaka-bless natin dahil napabunga natin. Ayan, napakabilog nito, oh. Ayan, nilalagyan ko siya ng net. Ayan, kailangan ko siyang lagyan ng net para maitaas natin ng konti. Nauuntog po kasi tayo dito sa ating dinadaanan. Dito po tayo, ito po yung daanan natin, oh. Ayan dyan. Ayan, kaya kailangan nating lagyan ng net para maitaas. Ayan. O, diba? Kahit pa paano, tayo po ay nakapagpabunga ng ating kalabasa. So, hindi natin alam sa sunod na araw kung may bunga pa dahil kinukuha ko po ang talbos nito. Tinatalbusan ko po yung aking kalabasa dahil napakaganda po ng mga talbos. Ilagay sa munggo or lalagyan lang ng itlog. Tsaka kasama yung bulaklak. Wow, napakasarap nun. Ayan. Okay, ito na. Ayan, sa sunod na araw, ito, pipitasin na po natin yan. Ayan, baka medyo bata pa ito. Alanganin pa siyang pitasin. Ayan, mga ilang araw pa, pwede na siguro itong pitasin dahil medyo malaki na rin siya, oh. Ayan, itong isa dito, pipitasin na rin natin ito. Hindi po siya pwedeng isabay dahil, ayan, malaki na, oh. Malaki na rin siya. Ayan, medyo green pa, medyo bata pa. Ayan, sa sunod na araw, ito po ay pipitasin natin. Ayan, okay, mga langga. Sa sunod na araw, magbabalik po tayo dito para pitasin na po yung ating bunga ng ating kalabasa. Ayan. Bye!